mayroon pong grupo na gusto ipakansela ang Certificate of Candidacy ng dating Pangulong Duterte dahil daw po nasasangkot ito sa iba't ibang reklamo, lalong-lalo na po sa EJK, mga kababayan. O eto po yung lang. O ayan. Ha? Ito po yung balita para dito sa ating unang topic, mga boss. Pinanawagan naman ng grupong kilusang magbubukid ng Pilipinas ang kanselasyon ng kandidatura ni dating Pangulong Duterte para sa 2025 midterm polls dahil sa pagkakadawit sa illegal na droga. Ayan. Alam niyo po, mga kababayan, simula po nung tumakbo yung best friend nitong si dating Pangulong Duterte bilang pagkasenador, ay meron na pong mga nagsusulong, no, na mambabatas ng Pilipinas na ano po, sinusulong po nila, ay nako, dapat bawal nang tumakbo yung may mga problema, ano, na kinakaharap, kagaya nung may mga reklamo at may mga kaso, lalong-lalo na po mga heinous crime daw o mabibigat o karumal-dumal na mga krimen na nililitis. Bawal na daw po yun. Ipagbabawal na yun. Pinag-aaralan na po, mga kababayan. Dapat naman talaga. Unang-una, mga kababayan, dapat ipagbawal na para naman mas mapokusan nila yung kanilang mga kaso. At least, hindi na sila magdadagdag pa ng another stress sa kanilang sarili. O, di ho ba? Si Kibuloy nga, ano sabi? Meron na siyang dinaramdam dahil 75 na daw po at humihingi ng house arrest o ng hospital arrest itong si Kibuloy, mga boss. O, tapos ngayon magdadagdag pa sila. Magdadagdag pa sila ng ipapatong sa kanilang balikat. Ano yun? Naglolokohan na lang tayo? Di ho ba? At the same time, mga bossing, parang ano din po. Kumbaga parang niloloko nyo ba? O ang pagpa-file o ang pagpangangandidato sa Pilipinas, parang niloloko nyo na lang po di ba? Parang pinagtatawa, tingnan nyo, kahit ako ay akusado, kahit ako ay madaming kinakaharap na kaso, patong-patong. Sa Pilipinas, pwede pa din akong maging halal ng bayan. Ayusin nyo muna yan. Bago kayo yung magsitakbuhan. O, eto pa ho. Babalita at nagseserbisyo si Nico Bagsik. Nico. Robert, nananawagan ng leader ng kilusang magbubukid ng Pilipinas na si Danilo Ramos ng immediate cancellation ng kandidatura ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagka-mayor ng Davao City. Kasunod ito ng pagkakadawit sa dating Pangulo. Alam niyo po, mga boss, alam niyo po, mga kababayan, no? Yung pagtakbo naman po ni dating Pangulong Duterte, ako ang pakiramdam ko diyan, wala sa puso niya yan. Nakikita ko kasi pagod na din yung mama Biruin mo, ilang taon na yung tao? 75, 79, nandyan na yan, sa line of 7 na yan. Di ba? Pagod na yung mama. Kapag ka nga ho nakikita natin na lumalabas sa mga video, na lumalabas sa mga mainstream media, patagilid na po maglakad, hindi na ho kaya. Kung mapapansin nyo din po, yung mga pinagsasasabi ng dating Pangulong Duterte, paliko-liko na. Paliko-liko. Minsan, sasabihin ganito, kinabukasan, iba na naman ho ang sasabihin, mga bossing. No, paiba-iba na. Para sa akin, nag-uulyanin na po, mga kababayan. Di ba? Wala sa puso niya yung pagtakbo bilang mayor dahil po, pang-cover lang naman kay Basti Duterte yan Dahil po nararamdaman at napansin nila na malakas yung Nograles diyan sa Davao. Natatakot po sila na mawalan sila ng baluarte kung si Baste ang ilalaban doon kay Carlo Nograles, mga boss. Biruin mo naman, pagtatapatin mo isang mambabatas, isang lawyer versus doon sa parang tatambay-tambay lang na mayor. Tapos sangkatutak pa yung mga nakitang irregularidad diyan sa Davao. Nandiyan yung sandamakmak yung mga doktor ng birth certificate. Nandiyan yung ano pa ba?
nandiyan yung diyan nagpupunta yung mga tumatakas papunta o palabas ng bansa. Diyan nakikita yung mga nagtatago. Nandiyan din yung pati yung logbook dinodoktor para magmukhang sila ang safest city para sa sa buong Southeast Asia. O kung ikaw taga Davao, tas ganun yung mga nakikita mo, mangangamba ka. Sasabihin mo sa sarili mo, naku, hindi naman pala talaga totoong safe dito. Ang katotohanan pala dinodoktor lang yung mga logbook namin dito sa Davao. O ngayon, ang mangyayari, hahanapin mo yung tunay, no? Na makakagawa na maging safe ang Davao. O maghahanap sila ng panibagong leader, mga kababayan. Etong si Baste versus Nograles. Tingin nyo po mag-i-stay ang tao kay Baste? Hindi. Kaya dahil po sa takot na mawala ang baluarte nilang Davao, si dating Pangulong Duterte na ang pinatakbo. To the rescue ang tatay. Bakit? Mahina yung anak Hindi kakayanin. Yung matalinong Nograles. Yung lawyer na makakalaban. Ganyan nyo yan. Sa kanyang madugong drug war na pumaslang sa libo-libong Pilipino. Ayon kay Ramos, hindi katanggap-tanggap na makakatakbo sa darating na halalan si Duterte matapos ang anyay pagkakasangkot nito bilang pasimuno ng giyera kontra iligal na droga. Wala naman po tayong problema doon sa giyera kontra droga, mga kababayan. Wala ho tayong problema dan. Kung naipatupad ng maayos, kung hindi lumabag sa karapatang pantao ng ating mga kababayan. Biruin mo, may makita ka doon sa mga CCTV ipinapalabas po, no? Nila Attorney Cristina Conti, bigla na lang bumabaliktad yung sinasabi nilang adik. Sinasabi nanlalaban daw po, pero parang wala ka naman makitang extra na puwersa doon sa mga kapulisan. Bigla na lang babaliktad, babalentong yung sinasabi nilang adik. Di ho ba? Sa pinakahuling Quadcom hearing ng Kamara na malinaw na paglabag sa karapatang pantao. Iginiit ng leader ng mga magsasaka na ang planong maluklok si Duterte muli sa posisyon ng pamahalaan ay paraan lamang para matakasan ang pananagutan sa International Criminal Court o ICC. Sa serbisyo mo, Nico. Isa din po yun, mga kababayan. Isa din pong iniisip ng taong bayan yon, na kaya tumatakbo itong tao na to, si dating Pangulong Duterte, upang magkaroon ng power. Para mahadlangan yung ginagawang investigasyon o pag-serve ng warrant of arrest ng International Criminal Court sa kanya. Hindi na po, kumbaga hindi na po para sa bayan mismo, mga bossing. Para na lang po pang sarili, mga kababayan. Yan ang sinasabi natin Di ba?